Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Tawagin mo na lang ako sa palang Grace at ngayon ay 57 taon na po ako. 57 years old. Isinilang at lumaki ako dito sa Rizal, Nueva Ecija. Karamihan ng mga bayan ng Nueva Ecija ay mga Tagalog, pero dito sa Rizal, maraming barangay dito ang Ilocano at kabilang dito ang aming maganda at payapang barangay. May itsura naman ako kahit papano, Kuya Bono, pero dumating talaga ako sa puntong 3 baak ang pinagpilian nila para mapangasawa ko. Sa mga hindi nakakaalam ng salitang baak, ito po ay Ilocano word na ang ibig sabihin ay matandang binata o matandang dalaga. Ang 3 baak na yon ay sina Elmer, 49 years old noon. Isa siyang elementary school teacher na namamarites na hindi daw sigurado ang pagkalalaki. Si Samuel, 51 years old naman noon, matagal na naging OFW sa Saudi, at si Eagle, 52 years old na isang balikbayan mula sa Amerika. 35 years old naman ako noon, Kuya Bono, at matagal din akong naging OFW sa Singapore. 8 years akong naging domestic helper pero hindi alam noon ng pamilya ko na DH ang trabaho ko sa Singapore. Noong maospital si Papa, noon na nila ako kinulit na mag-asawa na rin kahit na last year lang nag-asawa si Ate Shera sa edad na 38. Noon, Kuya Bono, pikit mata ay nagdesisyon na rin ako. Kahit mahirap, masakit at nakapanghihinayang, na sa dulo ay bibitaw din pala ako sa 22 taon kong ipinaglaban na pag-ibig. Umuwi nga ako galing ng Singapore. Matagal na ako sa amo kong British kaya't wala nang kontra-kontrata noon. Visa at passport na lang ang nire-renew nila noon kapag pa-expire na. Nalungkot si Ma'am Kelly, amo kong babae, noong magpaalam ako sa kanya sa 2 dahilan. Una, dahil mamimiss niya ako kasi nga itinuring nila akong kapamilya. Pangalawa ay pagsuko nga iyon sa pag-ibig na ipinaglaban ko para naman sa aking kapuso. Umiyak din noon si Harriet na anak nila dahil ako ang nag-alaga sa kanya mula nung baby pa siya. Wala si Sir William noong umalis ako. Nasa China siya noon para sa isang conference pero tinawagan din niya ako at bahagya din siyang nag-emote. Isa siguro ako sa pinakamaswerteng DH, Kuya Bono, dahil napakababait na mga amo ko at ang iwanan sila sa totoo lang ay naging napakabigat din sa loob ko. Pero alam ko din kasi na mahal din ako ng pamilya ko kaya't kailangan ko ding intindihin ang pag-aalala nila sa akin. Lalo na si Papa na ayon sa kanya ay hindi raw siya masayang papanaw kung single pa akong iiwan niya. Ayaw daw niya akong tumandang dalaga gaya ng tita Merang niya. Si Lola Merang daw ang nag-alaga kay Papa noon dahil nga walang asawa si Lola Merang at nakita daw ni Papa ang kalungkutan sa buhay ni Lola Merang dahil nga siya'y hindi nag-asawa. Nasorpresa ako pagdating ko sa aming malawak na bakuran dahil may handaan pa bilang pagsalubong nila sa akin. Pinilit ko na rin maging masaya noon, Kuya Bono. Nakitawa ako sa tawanan nila habang kumakain kami. Pero nung masulyapan ko si Susie, nawala ng tuluyan ang pakunwari kong saya
at peki kong ngiti. Si Susie ay bunsong kapatid ni Don at napangasawa ni Susie ang pinsan kong si Carlo, kaya't naroon sila sa aming handaan. Walang ekspresyon ang mukha ni Susie noon pero nakita ko din sa kanyang mga mata ang lungkot dahil alam niyang ang pag-uwi ko ay pagsuko at pagtanggap na rin sa katotohanang napakahaba man ng panahong ipinaglaban ko ang pag-ibig namin ng kuya niya. Sa huli, sa ibang lalaki din lang pala ako makakasal. Noon sa handaan ay naroon na rin sina Elmer at Eagle. Sila ang dalawang baak na una kong na-meet noong dumating ako. Maitim si Elmer at medyo malamya talagang kumilos pero nilalakihan niya ang boses niya kapag nagsasalita. Mapayat lang siya at halata sa katawan niya na hindi ito nabatak sa mabibigat na trabaho. Si Elmer ay kaibigan ng ate Shera ko dahil magkasama sila noon sa drum and bugle noong high school sila. Majorette noon si ate Shera at drummer naman si Elmer. Si Eagle naman ay kaibigan ng buong pamilya dahil mayaman talaga ang pamilya ni Eagle kasi pamilya sila ng mga US citizens. Siya lang ang nandito noon sa Pilipinas dahil siya lang ang nagka-interest sa buhay baryo. Kilala ng lahat si Eagle dahil nagpapautang siya sa mga magsasaka. Kabanan ang tawag namin. Magpapautang siya ng pera, babayaran naman siya ng palay sa anihan. Maputi si Eagle pero noon ay medyo malaki na ang kanyang tiyan. Palangiti siya at laging nakataas ang mukha kaya laging kita ang leeg niya. Iyon ay senyales na mataas ang confidence niya sa sarili niya. Kinagabihan ay dumating naman ang panganay naming si Kuya Romar at kasama naman niya ang isa pang baak na si Samuel. Siya naman yung matagal ding naging OFW sa Middle East bilang electrician. Magkatrabaho sila ni Kuya Romar noon sa isang project sa bayan at kaya inaya ni Kuya sa Samuel ay upang ipakilala sa akin. Sa kanilang tatlong baak, si Samuel ang pinakagwapo at pinakamukhang bata kahit na 51 na siya noon. Moreno lang siya, may itsura, Pinoy na Pinoy ang kanyang mukha. Pero maganda pa kasi ang pangangatawan niya. Hindi pa nakaumbok ang tiyan at siksik ang braso at dibdib niya. Hindi man kalakihan pero makikita mong well-trimmed talaga. Si Samuel din yung nakitaan ko ng hiya sa una naming pagkikita. Halatang hiyang-hiya siya. Si Eagle kasi overconfident, Inglesero pa. Well, galing nga kasi ng Amerika. Si Elmer naman feeling close kaagad sa akin. Si Samuel, hi, nice to meet you, lang ang narinig ko sa kanya bago siya bumalik sa grupo ni na Kuya Romar na noon ay nag-iinuman na. Pasado si Samuel, 35 ako noon, 51 naman siya. Mayroon kaming 16 years na gap at kung mapipilitan talaga akong pumili sa madaling panahon, siya ang pipiliin ko. Ito ang laman ng isip ko noong kumuha ako ng malamig na tubig sa aming malaking ngunit sobrang luma ng ref. Pero noong isara ko ang pinto, may tao pala sa kanan ko malapit sa pinto ng kusina at nakatitig siya sa akin. Si Susie. Nagkatitigan kami para siyang iiyak anumang oras.
Susie, hindi ko na ulit siya nadalaw eh. Talagang napakahigpit na nila doon. Yumuko siya at marahang humakbang. Nilagpasan ako pero bigla dong huminto. Muling humarap sa akin at ang sabi, "Tama sila, Ate Grace. Mag-asawa ka na lang ng iba. Masarap ang may asawa." Bahagya siyang ngumiti sa huling salita niya bago siya tumuloy ng alis. Ngiting pilit, ngiting may pait. Alam ko kasing nararamdaman ni Susie ang nararamdaman ko. Kinagabihan hindi ko naiwasan ng muling mapaluha ulit na naman. Alam niyo mga kahugot, noong elementary ako, pangarap ko ang maging teacher. Pero noong high school na ako, dumating yung pinsan kong nakapag-asawa ng taga Maynila at sa bahay ng parents ko sila tumira. May 2 anak na sila noon at nung una, naaliw ako sa mga bata kaya lang nung magtagal, nakulitan na ako sa kanila. Naiinis na ako dahil sa mga paulit-ulit nilang tanong at paulit-ulit kong bilin na turo sa kanila. Noon ko na-realize na hindi pala ako matyaga at hate na hate ko ang paulit-ulit. Nung magkaproblema ang relasyon namin ni Don, pareho na kaming nasa Singapore noon. Iyak ako ng iyak, paulit-ulit, halos gabi-gabi. Tapos, pinagsasabihan ko ang sarili ko, paulit-ulit ka na lang umiiyak, hindi ka ba nagsasawa? Wala ka namang magagawang solusyon dyan, bakit hindi mo na lang tanggapin? Mula noon ay nabawasan ang pag-iyak ko lalo na sa gabi. Umiyak pa rin naman ako ulit sa airport noong paalis na ako ng Singapore pauwi dito sa Pilipinas. Pero akala ko huling iyak ko na yon. Pero nung unang gabi ko sa bahay, nung kararating ko lang, matapos nung handaan, nung patulog na ako ay naalala ko na naman si Don at kusa na namang bumalong ang mga luha ko. At kahit anong awat ko sa sarili ko, hindi ko talaga mapigil ang pagluha. Naalala ko kasi mga pangarap namin ni Don, kung paano nabuo ang mga pangarap na yun at kung paano namin matutupad. Then, masakit yung katotohanan na wala. Hindi pala matutupad ang mga pangarap namin yun. Kinabukasan, Kuya Bono, tinanghali ako ng gising at si Papa ay nakita ko sa terrace, kausap si Eagle. Nagkakape sila. Sinikap kong huwag nila akong makita. Dumiretso ako sa kusina upang mag-almusal, pero naulinigan ko ang mga kasama namin sa bahay sa kanilang usapan. Hindi masyadong mayaman ang parents ko, Kuya Bono. Malawak lang ang kanilang lupain at may negosyo si Mama sa bayan pero may mga katulong talaga sila. Si Manang Biring matagal na sa amin. Ganon din si Manang Melba na siyang tagapagluto namin at si Manong Ador na utusan ni Papa. Ako ang topic nila nung umagang yon habang naglalaba si Manang Biring sa laundry area at naghihimay naman ng malunggay si Manang Melba sa dirty kitchen. Si Manong Ador naman ay naglilinis ng mga electric fan. Nagpupustahan sila kung sino sa 3 baak ang pipiliin kong pakasalan. Si Mang Ador pumusta kay Eagle. Si Manang Melba
pumusta kay Elmer at si Manang Biring, pumusta kay Samuel. Napapangiti pa ako noon sa sinabi ni Manang Biring. Ay kung ako si Grace, siyempre pipiliin ko ba din yung gwapo at matikas pa ang katawan? Importante ang sex, oy. Kung ikaw ba, Melba, gaganahan ka ba kay Eagle? Ang laki ng tiyan. At sabi nila kapag daw lumaki ang tiyan ng lalaki, lumiliit daw yung ano. At si Elmer naman, buti kong titigasan yun sa babae. Samantalang si Samuel, macho-macho at guwapo pa. 10 taon pa yan na nadyeta sa Saudi kaya't naku, sabik na sabik yun. Kaya mapapasa akin ang tig-1,000 ninyong dalawa dahil tayak ako ang mananalo. Si Samuel ang pipiliin ni Grace. Sigurado ako. Noong umaga pa rin yun, habang kumakain akong mag-isa ay pumasok sa dining room sina Papa at si Eagle. Na-offend ako kay Papa sa naging approach niya sa akin. Grace, pupunta si Eagle sa Baguio. Gusto ko niyang isama. Sumama ka na para magkakilala kayong mabuti. Pakiramdam ko na mula ang buong mukha ko noon at hindi ko alam kung anong isasagot ko. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at iniluwan nito si Mama. Nagsalita si Mama na hindi nakatingin kahit sino man sa amin. Honeymoon nga dagos? Di na pa nagkasar? Sa mga hindi nakakaunawa ng Ilocano, ang sabi ni Mama, honeymoon daw ba kaagad, hindi pa raw kami kinakasal. Wala na ulit nagsalita. Naramdaman ko na lang ang mga yabag ni na Papa at Eagle palabas ng dining room. Si Mama ay lumabas ng kusina at nakipagkwentuhan kina Manang Melba. Hindi ko mahulaan noon kung ginawa yun ni Mama pabor sa akin o gusto lang niyang pahiyain si Papa. Naalala ko na naman tuloy si Don noon. Sa huling pag-uusap namin noong hindi pa mahigpit sa kulungan, yung huling dalaw ko sa kanya, sinabi niyang mas mabuting umuwi na lang ako at tumulong para mabuo ang pamilya ko. Ako lang kasi noon ang nasa malayo, lahat sila nandito at lahat sila nakatira sa aming bahay pero hindi sila buo, hindi kami buo. Magkahiwalay ng kwarto sina Mama at Papa. Pinili ni Mama ang makikwarto kay Ate Shera kahit may mga kwarto namang bakante. Second year college ako nung malaman ni Mama na may babae si Papa at may anak na sila. Nagdemanda si Mama pero nakaalis na yung babae. Pinapunta daw ni Papa sa malayo, ewan ko kung saan, kaya't walang nangyayari sa demanda ni Mama. Noon na sila nasira. Sa iisang bahay sila nakatira, pero wasak sila. Si Ate Shera ang malapit kay Mama at ako naman ang malapit kay Papa, to the extent na hindi ako namuhi kay Papa kahit nung malaman kong mayroon siyang ibang babae. Sa totoo lang, ginusto ko pa nga noon na makilala yung babae ni Papa at gusto kong makita ang kapatid ko sa ama. Pero wala na sila dito noon. Nawalan din ng amor si Mama sa akin noong kontrahin ko ang pagdedemanda niya kasi sabi ko, mabibilad ang pamilya namin sa kahihiyan. Kinontra din ako siyempre ni Ate Shera para daw akong hindi babae. Dapat daw alam ko ang damdamin ng isang babaeng pinagtataksilan. Babae ako, sure ako. Baka ikaw ang hindi. Sagot ko noon kay ate. Matagal talaga naming pinagdudahan ng pagkababae ni Ate Shera kasi nagtapos na siya ng college na hindi man lang nagpaligaw at hindi nagka-boyfriend.
Nagtatrabaho na siya noon sa isang government agency at ang daming nanliligaw sa kanya pero wala siyang pinansin. Maganda si Ate Shera, Kuya Bono, at sexy talaga. Siya yung masyadong maalaga sa katawan at disiplinado sa pagkain. Siya yung nagko-compute talaga ng calorie intake niya kasi ayaw niyang tumaba kahit konti. Meron siyang timbangan sa kwarto niya at tuwing umaga nagtitimbang siya. Mahusay din siyang magdamit at may sarili siyang fashion statement na hindi maarting tingnan. Pero alam din kasi namin na pwedeng itago lang niya ang totoong siya sa likod kunwari ng pagiging babae niya. Hindi naman kasi lahat ng tomboy nag-aayos sa nagdadamit lalaki. Ganon din naman ang mga Becky, mga maskulado, balbasarado pero pusong babae pala. At isang araw ay naulinigan ko silang nag-uusap ni Elmer. Maraming sinasabing pangalan ng lalaki si Elmer at parang nanghuhula siya kung sino ang gusto ni Ate Shera. Pero ang sabi ni Ate Shera, "Bakit ba puro lalaki, Elmer?" "Ha? Huwag mo sabing babae ang mahal mo." Takang tanong ni Elmer noon. "Oo, babae. May mahal akong babae." "What? Kaya naman palang dami nang nanligaw sa'yo ni isa wala kang pinansin. Pusong lalaki ka pala." "Ay hindi, Elmer. Pusong babae ako." Sabi mo babae yung mahal mo." "Oo, sarili ko. Sarili ko ang mahal ko." Weird ba, Elmer? Pero isipin mo kasi, makikipag-boyfriend ka, sasaktan ka lang. Magmamahal ko ulit, sasaktan ka lang ulit. Ayokong maranasan yung mga pasakit na yun sa mga panahong nag-aaral pa ako or bago na ako sa trabaho ko. Pag 28 na ako, makikipagrelasyon ako, pero titiyakin ko na yung lalaking sasagutin ko, siya na rin yung pakakasalan ko. May masugid na manliligaw si ate nung kagagraduate niya ng college. Anak ng konsehal ng bayan at kaibigan ni Papa ang konsehal at isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan ay sinisermonan ni Papa si Ate Shera dahil masyado daw nilait ni ate yung anak ng konsehal. Ang sabi ni Papa, "Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo ng maayos. Hindi yung inunsulto mo pa sa harap ng maraming tao." Galit na sabi ni Papa noon kay ate at gaya ng dati, kapag ganon ay biglang tatayo si ate at hindi natatapusin ang pagkain niya. Walk out na. Marahan niyang ibababa ang kutsara at tinidor niya, tatayo at walang imik na aalis. Aakyat sa taas at magkukulong sa kwarto niya. Ganon siya. Ako, kaya siguro ako chubby noon kasi kapag sinesermonan ako ni Papa sa harap ng hapagkainan, walk out din ako. Pero bubuhatin ko ang plato ko at kukuha pa ako ng Coke in can sa ref tsaka din ako aakyat sa kwarto ko at doon ako magpapatuloy sa pagkain. Si Kuya Romer na panganay namin ang hindi talaga nakatikim ng sermon o paggalit mula sa mga magulang namin kasi naging matino siya. Masunurin siyang anak at responsable. Siya noon ay nagmistulang pangalawang hari sa pamamahay namin dahil pwede siyang magdesisyon at suportado siya ni Papa sa mga desisyon niya. Pero noon ay malalim ang itinatanim kong galit para kay Kuya Romar sapagkat maraming sama ng loob ang naipon sa dibdib ko dahil sa mga kagagawan niya. Unang pagluha ko dahil kay kuya noong first year high school ako, noong bugbugin nila si Don na kasintahan ko na noon. Elementary pa lang kami ay malapit na kami ni Don sa isa't isa. Magkabarangay kami ni Don at malaking irigasyon lang ang pagitan ng mga purok namin. Purok 2 ako at purok 5 naman siya. Ang aming paaralan ay nasa purok 6 kaya't nagkakasabay kami papasok at pag-uwi galing ng school.
at maghihiwalay lang kami sa siphon ng irrigation. Ang aming barangay ay nahahati sa 6 na purok. Nakagitna ang malaking irigasyon at strip ng mga bukid na siyang naging dibisyon ng Purok 1, 2 at 3 sa Gawing Silangan o West. Nasa bahaging kanluran o West naman ang mga Purok 4, 5 at 6. Kung titingnan mo mula sa itaas, ang aming barangay ay tubig ng malaking irigasyon ang makikita mo sa gitna. Tapos kalsada, dahil ang magkabilang pilapil ng irigasyon ay kalsada, tapos hilera ng mga bukid sa tabi ng magkabilang pampang ng irigasyon, at pagkatapos ng bukid ay ang mga bahayan naman. Nung grade 3 kami, nagkaroon ng tree planting sa barangay. Tinawag itong Operation Family Tree. Project yon ni Lolo Tomas na siyang kapitan noon, kapatid ng lolo namin si Lolo Tomas. Bawat family noon ay nagtanim ng punong mangga sa gilid ng kalsada. Bawat puno ay bibigyan ng pangalang hango sa pangalan ng mag-asawang nagtanim ng puno. Halimbawa, Carinyo. Iyon ang pangalan ng punong itinanim ng mama at papa ni Don dahil Carina at Nino ang pangalan ng parents niya. Pinagdugtong kaya naging Carinyo. Buhay pa ang papa ni Don noon. Namatay ito nung taon ding yon dahil sa digmaan laban sa mga NPA. Sundalo kasi noon ang papa ni Don. Nakakatuwa naman ang naging pangalan ng punong itinanim ni Papa. Aripit. Ariston kasi ang pangalan niya at si Mama naman ay Petra. Ang mga pangalan ay nakasulat sa bakod na yari sa kawayan. Bawat puno kasi ay may bakod. Pero nung first year high school na kami, naging kapitan naman si Tito Tommy na anak ni Lolo Tomas na dati ring kapitan. Isa sa naging project naman noon ni Tito Tommy ay ang paglalagay ng konkretong plant box sa mga family trees na naitanim ng panahon ng tatay niya. Noong kasi simento pa lang ang mga plant box na yon ay gumawa si Don ng parang bulsa sa tagiliran ng plant box ng Aripet tree, yung puno na itinanim ni Papa. Ang punong yun kasi ay malapit lang sa siphon na siyang tawiran sa irigasyon papunta sa aming purok, kung saan kami naghihiwalay lagi. Dati noon ni Don kapag galing kami ng school. Ang punong yun, Kuya Bono, ay natatanaw ko mula sa aking kwarto kasi nasa second floor ng kwarto ko. Noon pa lang, Kuya Bono, ay nakita ko na ang pagiging engineer kay Don dahil kay ganda ng pagkakaukit niya ng parang bulsa sa tagiliran ng plant box. Rectangular yon at halos pulido ang pagkakaukit niya gamit ang pait. Pinahiran din niya yon ng simento kaya't naging pulido talaga. At ang silbi o gamit nun ay mailbox o lagayan ng mga sulat namin. Palihim kami naglalagay ng sulat doon sapagkat noong mga panahong yun ay hindi na kami pwedeng maglapit o mag-usap dahil malilintikan na naman siya kay Kuya Romar. Maraming mata si Kuya Romar sa school, kahit sa classroom namin, kaya't nakakarating sa kanya tuwing mag-uusap kami ni Don. At kapag nalaman niyang nag-usap kami ni Don, aabangan na siya kapag uwian at malilintikan na siya kay Kuya Romar. Dati ay kung saan-saan lang kami nag-iiwan ng sulat pero maraming pagkakataong nawawala ang sulat. Kaya naisipan ni Don ang mag-ukit ng butas sa tagiliran ng plant box ng punong itinanim ng papa ko. Dahil doon ay patuloy kaming nakakapag-ugnayan ni Don sa pamamagitan ng sulat. Kapag uwian na o kapag papasok ng school, nag-iiwan kami ng sulat doon kapag walang nakakakita. At lingid sa kaalaman ni Kuya Romar ay kami pa rin ni Don kahit hindi kami nagkakalapit o nakakapag-usap ng personal. Dating masayahing bata si Don. Nagbago lang siya noong mawala na ang papa nila. Lalo ding humirap ang buhay nila noon dahil ang Kuya Phil niya
ay naging matapang din sa kanya gaya ng Kuya Romar ko. Naghirap din sila lalo noon dahil mama na lang nila ang naghahanap buhay sa pamamagitan ng pakikipaggapas tuwing anihan, pagbubunot ng punla at pagtatanim tuwing panahon ng taniman. Sa mga panahong walang gawain sa bukid ay naglalabada ang mama nila at nagtitinda ng gulay sa mga bahay-bahay. Kahit papano si Kuya Phil ay nakakatulong na din noon kasi marunong na rin siya sa mga gawaing bukid. Masipag din talaga si Kuya Phil ngunit sadyang matapang siya sa mga kapatid niyang sina Don at Susie. Ang mga pangalan ni na Don at Kuya Phil na kuya niya ay mula sa mga pangalan ng singing duo na The Everly Brothers. Sina Don Everly at Phil Everly. Sila ang mga nagpasikat na mga kantang All I Have to Do Is Dream, Wake Up Little Susie, Let It Be Me at Devoted to You. Yung Devoted to You ang theme song namin ni Don. At mula sa kantang Wake Up Little Susie naman kinuha ang pangalan ng bunsong kapatid nilang si Susie. Sikat sa aming barangay noon ang papa ni Don dahil magaling itong kumanta at maggitara. Tuwing may programa sa barangay at nandito siya or nataong nakabakasyon siya, ay nagpe-perform siya sa stage. At dahil idol niya ang The Everly Brothers ay laging The Everly Brothers song ang kinakanta niya. Ayon kay Manang Biring na tagaluto namin at isa sa mga fans ng papa ni Don, huling kinanta ng papa ni Don bago siya namatay ay yung kantang So Sad. Kapistahan kasi sa barangay noong magsagawa ng Operation Family Tree o yung tree planting sa mga gilid ng kalsada. 2 araw makaraan ng tree planting ay naganap ang barangay night at noon huling nag-perform ang papa ni Don. At ayon nga kay Manang Biring ay parang signos o paramdam daw yun ng papa ni Don ang pagkakakanta ng song na So Sad na mawawala na siya. We used to have good times together, but now I feel them slip away. It makes me cry to see love die. So sad to watch good love go bad. Remember how you used to feel, dear. You said nothing could change your mind. It breaks my heart to see us part. So sad to watch good love go bad. Third year high school kami nung mamatay naman si Kuya Phil. Panganay na kapatid ni na Don at Susie dahil na-aksidente naman sa motor. Angkas lang siya pero siya ang napuruhan. Hindi man lang ako nakapunta sa lamay noon dahil ayaw akong payagan ni Kuya Romar. Sumulat na lang ako noon kay Don pero hindi niya nasagot kaagad dahil busy sila noon at hindi siya umaalis sa bakuran nila. 3 araw matapos mailibing si Kuya Phil noong makuha ko sa plant box ang maikling sulat ni Don. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nakakalimutan ng mga sinabi niya sa sulat na yon. Hindi pala ako galit kay Kuya. Kahit mabagsik siya sa amin ni Susie. Mahal pala namin siya at masakit sa amin ang pagkawala niya. Mahalin mo din ang kuya mo, Grace, dahil kahit matapang siya, iiyak ka pa rin kapag nawala siya. Namatay na rin ang mga pangarap ni Kuya para sa amin. Ako na ngayon ang mga ngarap para sa mama at kapatid ko. Sana gabayan ako ng Diyos.
Tulungan mo ako magdasal, Grace. Magmamahal, Don. Nagtapos si Don ng kursong civil engineering at nung sumunod na taon ay nagtagumpay din siyang nakapasa ng board exam. Una siyang nag-enroll noon sa CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija pero nahinto dahil sa kakapusan ng pera. Nung 18 na siya, nag-aral ulit siya pero sa Cabanatuan City na, sa CLPC noon pero ngayon ay NEUST na. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kurso habang nagtatrabaho. Pinag-aral niya ang kanyang sarili. Kami naman ni Ate Shera ay sa La Trinidad Benguet nagsipag-aral dahil taga roon ang bunsong kapatid ni Papa na si Tita Celia. Nagtapos naman ako ng kursong BS in Nutrition and Dietetics. Pero nung third year ako sa college ay nagkalabuan kami ni Don dahil kumitid ang utak ko. Bigla na lang ako nainis dun sa idea na may boyfriend nga ako pero parang wala. Hindi ko ramdam. Sumasagot naman siya kapag sumusulat ako sa kanya pero never na nangyari na siya ang unang sumulat sa akin. Lahat ng kaibigan ko noon, Kuya Bono, no third year college ako, may mga boyfriend sila at masaya sila sa mga love life nila at ako lang ang hindi. At dahil sa kakitiran ng utak ko noon ay nainggit ako sa kanila. At dahil may mga umaali-aligid naman noon sa akin ay bigla kong sinulatan si Don at hinamon ko siyang mag-break na lang kami. Sinagot naman niya ang sulat ko. Ang sabi niya, "Desisyon mo yan. Naunawaan kita. Patawad kung hindi ko na panindigan yung devoted ako sa iyo dahil magkalayo tayo at hirap na hirap ako sa pera. Pero God knows, Grace, wala akong ibang mahal kundi ikaw lang. Pero nauunawaan kita kung gusto mo nang maging maligaya sa iba. Again, I'm sorry." Ang daming gwapo sa BSU, Kuya Bono. Kahit mga igorot, yung mga kankanae, mga ibaloy kung tawagin. Promise, ang dami sa kanila ang makalaglag panty talaga. At isa doon si Gio o Giovanni na kaibigan ng kaklase kong si Mariette. Si Mariette ang naging tulay namin ni Gio na siyang naging pangalawang boyfriend ko nga. Kaya lang, hindi rin kami nagtagal ni Gio kasi yung hinahangad kong pagpapahalaga mula sa isang boyfriend ay hindi rin niya naibigay. Isa pa ay, hindi talaga nawala si Don sa puso at isipan ko. Wala pa kaming isang buwan ay nakipag-break na ako kay Gio at hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin naman siya. Dahil mayroon akong hindi makakalimutang karanasan na kasama siya nung mahilo ako dahil ngumuya din ako ng nganga. Noong humupa na ang galit o tampo ko kay Don ay muli akong sumulat sa kanya. Break na kami ni Gio noon. Humingi ako ng tawad kay Don at sinabi ko sa sulat na mahal ko pa rin siya pero hindi niya sinagot ang sulat ko. After 1 month, sinulatan ko ulit siya. Ganun pa rin. Humihingi ako ng tawad at second chance pero nagmamakaawa na. Kaya lang, hindi pa rin siya sumagot.
Pagka-graduate ko, hindi muna ako umuwi ng Rizal. Nagstay ako ng Benguet at nag-take ng board exam. Awa ng Diyos ay pumasa naman. Then nag-telegram si Papa, may papasok daw niya ako sa munisipyo kaya umuwi ako kahit ayaw ko sana kasi hindi talaga masaya sa amin noon. Hiwalay sina Mama at Papa noon, hiwalay ng kwarto, pero sa iisang bahay pa rin. Umaasa pa rin noon si Mama na makukuha daw niya ang hustisya sa panloloko sa kanya ni na Papa at ang babae niya. Kaso nagtago na noon ang babae niya kasama ang anak nila ni Papa. Buwan ng Agosto noong umuwi ako at ilang araw pa ay ikakasal sina Carlo na pinsan ko at si Susie na bunsong kapatid ni Don. Kinuha pa akong abay at partner ko daw si Don. Yun ang sabi ni Susie, bagay na ikinagulat ko. Pero hindi naman ako tumanggi. Isang araw bago ang kasal ni Susie, dumating si Don at nung gabi ng pasayaw ay nagkaroon kami ni Don ng pagkakataong makapag-usap. Pinatawag niya ako sa pinsan niyang bata, nagbunta naman ako. Sa likod ng bahay nila, nadatnan ko siyang nakaupo sa paragos na ilang di pa lang ang layo mula sa bukid. Kumusta? Medyo pasigaw na sabi niya dahil malakas noon ang sound system dahil nga doon sa sayawan na nagaganap sa gabi ng kasal ni na Susie at Carlo. Hindi man lang siya tumayo. Nakita kong madumi ang paragos kaya't hindi ako umupo. Eto, buhay pa naman at makapal pa rin ang mukhang humarap sa'yo kahit na binaliwala mo na ako. Noon pa lang siya tumayo at iba ang titig sa akin. Binaliwala? Grace, brinake mo ako, di ba? Hindi ba ako binaliwala mo? Hindi mo inunawa yung sitwasyon ko. Alam na alam mo naman, Grace, na mula nung mamatay ang papa ko, sumunod yung kuya ko. Mahirap na kami sa daga. Alam mo din na may pangarap ako para sa mama at sa kapatid ko. Alam mong tinanggap ko yung hamon ng pangpamaliit sa akin ng mga kamag-anak namin at gusto kong patunayan sa kanila na makakaahon kami. Yun ang priority ko hanggang ngayon. Pinag-aaral ko ang sarili ko, Grace, at hindi ko lang sinasabi sa'yo pero may mga pagkakataong hindi na ako kumakain para lang may pambayad ako sa post office para sa sulat ko sa'yo. Kaya ba, hindi mo na sinagot yung 2 sulat ko? Lahat ng sulat mo sinagot ko. Hindi. Yung 2 huli. Nung break na kami ni Gio, sumulat ako sa'yo. Humingi ako ng tawad, ng second chance. Pero hindi mo na sinagot. Noon Kuya Bono ay parang natinag siya. At ang sabi niya, hindi ko na natanggap yun kasi lumipat na ako ng boarding house para makamove on. Ha? Paano makakatulong ang paglipat mo sa pag-move on? Nakalettering kasi ang pangalan mo sa dingding ng kwarto namin. Sa tabi ng bed ko, pati sa CR ng boarding house namin. Binura ko pero hindi totally nabura. Dumumi lang at kapag nakikita ko yun, naalala kita. Nawawala ako sa focus kaya lumipat ako. Pero bakit kayo nag-break ng Gio? I'm sorry, Don. Kasalanan ko. Naging selfish ako. Naging mapaghanap. Akala ko may ibibigay ni Gio sa akin yung attention na hindi mo na ibibigay sa akin noon pero hindi naman pala. And I realized na ikaw talagang mahal ko kaya ako sumulat sa'yo 2 beses. Sorry, hindi ko talaga natanggap yun. Pero Grace, kung mahal mo pa ako, baka pwedeng hintayin mo ako. 2 taon na lang naman. 1 taon sa school, 1 taon para sa board exam na sana pumasa. Please, 2 years lang naman. Sige Don, pero ibig bang sabihin dito tinatanggap mo na ulit ako? Tayo na ba ulit? Mahal mo pa talaga ako? Hindi siya sumagot Kuya Bono, sa halip ay hinawakan niya ang kamay ko. Marahang niyakap at pubulong niyang binigkas mga katagang, "Through the years my love will grow. Like a river it will flow.
It can't die because I'm so devoted to you. Darling, you can come love me till the sun dries up the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I never hurt you, I never lie, I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry, I'd be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow, like a river it will flow. It can die because I'm so devoted to you. After 2 years nga Kuya Bono ay licensed civil engineer na siya at nagsimulang magtrabaho sa isang maliit na private construction firm sa syudad ng Cabanatuan. Pero hindi siya kontento sa sweldo. Nung time na yon ay malaya na kami sa aming relasyon. Hindi na kami pinakikialaman ni na Papa o ni Kuya Romar. Nakafocus na sila noon kay Ate Shera na nachichismis nga na tomboy at karelasyon daw niya ang best friend niyang si Ate Joanne. Mainit ang mga mata ni na Kuya Romar kay Ate noon kaya't siya ang laging napapansin. Hinahanapan pa siya noon ng mapapakasawa niya at nakilala nga nila yung anak ng konsehal sa bayan pero sinusupladahan lang ni Ate Shera. Nung time na yun Kuya Bono ay gusto ko na mag-asawa. Gusto ko magsama na kami ni Don para makaalis na ako sa bahay naming walang kabuhay-buhay. Gusto kong pagsaluhan namin ni Don ng mga challenges sa buhay namin na magkasama pero ayaw pa niya. Hindi daw siya mag-aasawa hanggat wala siyang maipagmamalaki sa pamilya ko. Mag-a-abroad pa daw siya upang makapag-ipon. Gusto niya magpatayo muna kami ng bahay namin para kapag kasal na kami ay hindi kami makikitira sa mga magulang namin. Nagtatalo kami noon Kuya Bono kasi hindi kami pareho ng gusto. Sabi ko sa kanya kahit uupa lang kami ng kwartong maliit sa Cabanatuan basta magkasama kami. Pero ayaw niya. Ilang beses ko na ding ipinain ang katawan ko sa kanya Kuya Bono pero hindi niya ako ginalaw. Kukunin daw niya ako kapag kasal na kami. Matinong lalaki si Don Kuya Bono pero maraming pagkakataon noon na masyado akong nakokornihan sa kanya. Naririndi ako sa mga salitang dapat may mapatunayan muna, dapat may maipagmamalaki muna. Hindi ko kasi hinahanap yun sa kanya Kuya Bono. Hindi ako umasa ng kahit anong yaman o achievement niya. Yung siya lang sa akin sapat na. Yung makasama siya kahit sa mahirap na buhay, ikasasaya ko na. Ang gusto ko lang talaga magkasama kami. Pero ang dami niyang buts and what ifs, ang dami niyang kinoconsider. At ang mga iyon ang laging punto ng pagtatalo namin. Makaraan ng 3 taon niyang pagtatrabaho sa Cabanatuan, nag-apply siya sa mga agency sa Maynila. Talagang decided siya na makaalis dahil marami siyang pinag-applyan at kung aling agency daw ang unang magbibigay sa kanya ng assurance na makakaalis siya kaagad, yun ang pagbibigyan niya ng mga requirements niya. For Saudi Arabia ang unang tumawag sa kanya pero ilang oras lang ay tumawag naman ang agency for Singapore. Sabi niya, doon na lang siya sa mas malapit at mas mataas ang sweldo. Napunta nga siya sa Singapore Kuya Bono. Sulatan lang ulit kami noon kasi wala pang cellphone noon at internet. After 5 months niya sa Singapore, bigla ko na lang ding naisipang mag-apply ng kahit anong trabaho sa Singapore. May mga office jobs naman na offer at meron din sa mga ospital bilang nutritionist.
At yun ang mga una kong in-applyan pero natapos na ang 3 buwang paghihintay, hindi pa rin ako nakakaalis. Then may nakita akong domestic helper for Singapore, urgent. Ang sabi sa agency, British daw ang employer. In-applyan ko na. Same day after ng interview ko sa agency, tumawag din ang British employer at kinausap ako. Nagkasundo kami at yun na. Nag-DH na ako makapunta lang ng Singapore na hindi alam ni Don. Nagulat na lang siya nung tawagan ko siya gamit ang telephone sa apartment ng boss ko. Sinabi kong nasa Singapore na rin ako. Nung sumapit ang linggo, nagkita kami sa Robertson Quay at noon na nagsimula Kuya Bono ang masaya naming relasyon ni Don sa wakas. Every Sunday ang rest day naming dalawa and we see to it that we spend that whole day together. Yes, every Sunday kami nagde-date Kuya Bono pero hindi pa rin nangahas si Don na may mangyari sa amin. Kahit ready na ako, kahit gusto ko na. Pero siya, never siyang nag-attempt. We kiss, we hug. Pero hanggang dun lang. Inuna ni Don na ipagawa ang bahay ng mama niya. Maliit lang, 2 bedroom pero maganda at kumpleto kumpara sa bahay nilang buho at kugon lang noon. Noong yari ng bahay ng mama niya, nagsimulan siyang mag-ipon ng para naman daw sa magiging bahay namin at hindi simpleng bahay ang gusto niya Kuya Bono. Gusto niya ng American house na may 5 bedrooms at may swimming pool. 4 na anak daw kasi ang gusto niya, 2 babae at 2 lalaki. Hinayaan ko lang, malaki naman kasi ang sweldo niya. After 8 months, bumili siya ng lote dito din sa aming barangay, malapit lang sa barangay hall. 3,000 square meters yun at doon daw namin ipapatayo ang dream house namin. Pero actually, dream house lang niya kasi ako, hindi ganon ang pangarap ko. Dati na, makasama lang siya, yun lang ang pangarap ko. Tuwing magkikita kami tuwing linggo, may pinapakita siyang design ng bahay sa akin. Yung bahay ng parents ko, Kuya Bono, malaki na yun pero magmumukha itong kubo kapag itinabi sa mga designs ng bahay na gusto ni Don. Then habang nagtatagal pa, napapansin kong parang hindi na siya nakukontento. Pataas ng pataas ang pangarap niya, padami ng padami ang mga gusto niya. Dati bahay lang at sasakyan pero nung magtagal, gusto pa niyang bumili ng malaking lote at papatayuan daw niya ng resort. Hanggang sa isang araw, 4 na taon na ako noon sa Singapore, Kuya Bono, at siya ay magli-5 taon na. Tinanong ko siya, may balak ka bang pakasalan ako? Napatitig siya sa mukha ko. Oo naman. Kung gusto mo, dito na tayo magpakasal. Legal age naman na tayo at madali lang yan sa Registry of Marriage. Don, ang dami mong plano eh. Yung kasal natin, plinano mo rin ba? Oo, di ba? Sabi ko sa'yo, bahay muna. At ayoko ng simpleng kasal lang. Gusto ko yung kasal na hindi makakalimutan ng mga kabarangay natin. Kailan yun? Magto-28 na tayo doon. Kaya nga, kung ayaw mo ng plano ko, sige magpakasal na tayo dito. Bukas na bukas, ilalakad natin papel natin sa registry. Hindi ako umimik, Kuya Bono, hanggang sa muli siyang nagsalita. Grace, ba't ka ba nagmamadali? Hindi naman ako mawawala sa iyo ah. Hindi naman ako iibig sa iba. Baka pwedeng pag 30 na tayo, saka tayo magpakasal. Sinagot ko sa isip ko ang tanong niyang yon. Bakit daw ako nagmamadali? Sa totoo lang, wala akong valid na sagot kaya't ang nangyari, Kuya Bono, ay sumang-ayon na lang ulit ako na kapag 30 na kami, may bahay na kami o wala, ay magpapakasal na kami.
Dumaan pa mga taon, Kuya Bono. Buwan ng Marso noon, 30 na siya, at pagsapit naman ng Agosto, 30 na rin ako. Pero buwan pa lang ng Abril, may masamang nangyari kay Don. Na-frame up siya. Inakusahan siyang nanggahasa ng dalagang Singaporean. Medyo complicated ang bagay na ito, Kuya Bono, kaya't ikaw na lang ang bahalang mag-edit kung may hindi dapat isama. Ganito po ang nangyari. Few months bago mangyari yon, kinaibigan siya ng isang senior officer ng kanyang kumpanya. Binata pa daw yon pero 40 plus na. Si Don, na-flatter naman daw siya kasi kinaibigan siya ng mas mataas sa kanya. Isinasama siya kung saan-saang party o sosyalan hanggang sa may sinundo silang magandang dalaga na nagtatrabaho naman sa isang financial institution. Nagpunta sila sa isang bar, uminom, then inihatid nila yung babae sa kondo nito. Sa kondo ng babae ay uminom daw ulit sila. Pero si Don ang laging iniutusang mag-serve. At champagne lang naman daw ang ininom nila pero inantok at nahilo si Don. Ganon din yung babae. Kinabukasan, nagising si Don sa kama. Katabi ang babaeng yon at pareho silang walang saplot sa katawan. Sobra daw ang pagtataka ni Don noon pero dahil tulog pa ang babae ay dahan-dahan siyang bumangon at hinanap ang mga kasautan niya. Brief lang niya ang nakita niya sa sahig kaya't pumasok siya sa banyo. Wala din doon ang pantalon at long sleeves niya. Lumabas siya ng kwarto, dahan-dahan at nakita niya ang medyas at sapatos niya sa tabi ng sofa. Pero bigla siyang may narinig na boses at paglingon niya, dalawang matanda, isang babae at isang lalaki ang nakita niya at hawak ng matandang babae ang pantalon niya. Mga magulang daw yun ng babae na bigla lang dumalaw sa kanya nung umagang yun. Nakulong si Don, Kuya Bono, dahil nagdemanda yung babae na virgin pa pala. Nakita sa mga baso ang fingerprint ni Don, pero 2 baso lang ang nakita sa center table sa salas at halatang free name up siya. Yung superior niyang kumaibigan sa kanya, pinalabas niya ang sarili niyang inosente siya. Umuwi daw siya nung gabing yon at naiwan doon si Don. Noon na nagdilim ang dati naming masayang relasyon ni Don sa Singapore. Pati ang mga pangarap namin, nagdilim na rin. Wala siyang laban, Kuya Bono. Parang siya versus Singapore. Noon na rin naalarma ang pamilya ko, lalo na si Papa at Kuya Romar. Umuwi na lang daw ako, baka madamay pa ako. Sila din kasi, Kuya Bono, naniniwala na nang rape si Don, pero ako kahit konti, hindi ako naniniwala. Hindi si Don ang klase ng lalaking mangre-rape. Alam na alam ko yan. Nagpresenta pa ako na titistigo ako pero hindi daw kailangan kasi solid na ang mga ebidensya nila laban kay Don. Guilty daw siya beyond reasonable doubt. Unang pagkakataong dalawin ko si Don sa kulungan,
Maayos naman siya. Malinis ang suot niya. Pero yung mga mata niya, nakita ko na dati yung lungkot na yun noong mamatay ang Kuya Phil niya. Makikitaan mo ng kawalan ng pag-asa. Malalim na lungkot. Umiiyak siya nung sabihin niyang, nagkamali ako. Naging sobrang ambisyoso ako. Hindi ako nakontento sa mga pangarap ko. Sana pala nung 5 taon pa lang natin dito, umuwi na lang tayo. Namuhay na lang sana tayo ng simple sa atin. Grace, patawarin mo ako. Noon ko lang siya nakitang umiyak ng ganun, Kuya Bono. Talagang humahagulgol siya sa harapan ko. Sana pinakinggan kita noon pa, Grace. Pero alam mo kasi, ikaw, hindi mo naranasan yung matinding hirap sa buhay na kagaya ng dinanas ko. Wala akong ama. Talagang nagmanhid na lang yung puso ko noon habang pinagmamasdan ng mama ko at si Susie sa napakahirap naming buhay. Grace, wala akong pinangarap kundi makaahon kami kaya nagsakripisyo ako. Marami akong pag-iyak. Maraming gabing hindi ako natulog para kumita ng pera. Grace, ako lang nakakaalam sa lahat ng pinagdaanan kong hirap. Kaya ako nangarap. "50 years old na tayo paglabas ko dito, Grace. Pero alam mo, parang ayoko na magtagal dito sa mundo. Don, huwag mong sabihin yan. Huwag ka mawalan ng pag-asa." Ganyan ang sabi nung matanda na nakalaya kanina. 5 years siya dito. Nakalabas kanina lang. Sinundo siya ng asawa niya at yung anak niyang lalaki. Siguro mga 9 years old yung batang lalaki. Pinapanood ko sila. Nakalas yung sintas ng sapatos ng bata. Itinali ng papa niya. At napaluha ako nung pinapanood kong tinatali ng lalaki yung sintas ng sapatos ng anak niya. Alam mo kung bakit ako naiyak, Grace? Dahil na-miss mo yung papa mo. Hindi lang yon, kundi nung elementary ako, hindi ko naranasan na magkaroon ng sapatos. Grace, hindi ako napapagod sa pagtatanong sa sarili ko kung anong kasalanan ko para mangyari to sa akin. Kasalanan bang mag-ambisyon? Dan magtiwala ka sa Diyos. May awa ang Diyos. Yan pa ang kulang sa akin nun, Grace. Sa tagal ko dito sa Singapore, hindi ko alam kung nasaan ang simbahan. Kahit saan, pwede ka namang magdasal. Grace, umuwi ka na lang sa Pilipinas. Iniwan mo ang pamilya mo dahil sa akin, pero ngayon, wala ka na maasahan sa akin. Buhay pa ang mga magulang mo pero hindi sila magkasundo. Tumulong ka para mabuo kayo. Ayokong sabihing maghintay ka ng 20 years kasi magiging selfish ako. Mag-asawa ka na lang ng iba habang pwede ka pang magbuntis. Kasalanan ko lahat to, Grace, kung ba't nadamay ka. Kung bakit ka umasa. Umuwi ka na lang. Patawad, Grace, pero mas mabuting kalimutan mo na ako.
Sarili mo na lang ang isipin mo. Kalimutan mo na ako. After 2 weeks ay dinalaw ko ulit si Don sa kulungan pero hindi na ako pinapasok. Bawal na daw tumanggap si Don ng kahit sinong bisita. Hindi pa rin ako umuwi, Kuya Bono. Ilang beses pa rin akong nagtangkang dumalaw. Nagmamakaawa, umiiyak akong nagsusumamo sa mga gwardya na papasukin ako. Pero hindi sila naawa. Nagpatulong pa ako sa mga amo ko pero wala pa rin. Parang pamilya na ang turing sa akin ng mga employer ko, Kuya Bono, at masaya ako sa piling nila. Mahal nila ako, hindi sila madamot sa akin. Kaya pinili kong manatili ng 5 taon pa. 35 na ako na magkasakit si Papa at ang hiling niya ay umuwi ako at mag-asawa na. Natakot din ako, Kuya Bono, na baka mawala bigla ang Papa ko at ni minsan ay hindi ko man lang siya naalagaan o napasaya, kaya umuwi na ako. Pero sa huling sandali, nag-try pa rin akong dumalaw kay Don sa kulungan pero wala talaga. Napakadamot nila, napakatigas na mga puso nila. Lumuhod pa ako sa harap ng mga gwardya, Kuya Bono, umiiyak, nagmamakaawa. Please sir, only 1 minute or 1 second please. I just want to see him before I go home to the Philippines. Please, 1 second only. 1 second only, please. Hindi ako sumama kay Eagle sa Baguio kahit naka-back up si Papa sa kanya. Hindi na rin naman nagtanong ulit si Papa kung gusto kong sumama sa Baguio o hindi. Kaya lang after 5 days, kinausap nila ako, si Papa, si Mama, si Kuya Romar at 2 tito ko at 1 tita, si Tita Cora na ina ng pinsan kong si Carlo. Ka-close ko si Tita Cora. Isa siya sa mga nag-alaga sa akin nung maliit pa ako. Napakaseryoso nilang lahat at ang mga mata nila ay sa akin lang nakatingin. Para akong bibitayin. Kung ihintayin mong makalaya si Don, 50 ka na nun. Hindi ka na magkakaanak. Sabi ni Tita Cora, 35 ka na, Grace. Pero may chance ka pang magbuntis. Kaya, pumili ka na ng mapapangasawa. May 3 kang pagpipilian. Pero kung ako sa'yo, si Eagle na lang piliin mo dahil tiyak na maganda ang magiging buhay mo sa kanya. Sabad ni Papa. Okay din naman si Samuel. Mabait yun at masipag. Marami ding ipon yun nung nag-abroad siya. Sabad naman ni Kuya Romar. Kayo na lang pumili. Sagot ko. Ba't kami? Ikaw itong makikisama. Sagot ni Papa. Wala naman akong gusto sa kanila eh. Kayo lang naman ang may gusto mag-asawa na ako. Grace, iniisip namin ang kapakanan mo. Alam ko kasi kung gaano kalungkot ang buhay ng babaeng walang anak at asawa. Nakita ko yan kay Tita Merang.
Hanggang sa pumanaw siya, nakita ko yung mga kulang sa buhay niya. Anak, ayokong magaya ka sa kanya. Kaya nga pumili na kayo. Kahit sino sa kanila, papayag naman ako eh. Magpapakasal ako. Ayoko ding tumandang dalaga. Kayo na lang pumili. O kaya, gumawa kayo ng bunutan. Isulat niyo yung mga pangalan nila. Bubunot ako ng isa. Yung mabubunot ko, yun ang pakakasalan ko. Pasensya na mga kahugot kung nabitin kayo at kailangan nating putulin sapagkat mahaba pa talaga. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat bukas na bukas din, isang gabi lang ang pagitan, ay maririnig nyo rin ang part 2, last part ng kwentong ito ng kahugot natin si Grace. Okay? Samantala sa ating mga shoutout, shoutout kay Jessa Alfanta of Suralla, South Cotabato. Ganun din kay Melona Kuray of Kingdom of Saudi Arabia. Shoutout din kay Ronelo Salve, Rick Garunay, Brian J. David. Ganun din kay Jenshel Kai Kumlat, K or Kai Kumlat. Shoutout po sa mga bayaw ko, sina Makmak Miguel, Raymond Nagtang, Kuya Abu Paltep, Limar Miguel, sa hipag ko na sina Lira Paltep, Daisy Agtang, Mariel Miguel at Tita Jenny Agtang, Kuya Jason Bergonia from DJ Danga. Angeline Navarro, shoutout to you, wala naman kay Ima Carillo, Dayan Montaos, Adonis Gamay, John Paul Eugenio from Charmaine Vibe Gabay. Frima, Angeline Navarro, Frima Carillo, Dayan Montaos, Adonis Gamay, John Paul Eugenio from Charmaine Vibe Gamay. Chai Chris TV, shout out to you. Ganun din, shout out to my wife Asuncion Agno from Simpleng Provinciano of Tumawini, Isabela. Shout out din kay Chris Joe Argonza. Pa-shout out po Kuya Bono sa asawa ko na si Mary Jane Vinasoy at ang magiging anak namin from Rusky Vinasoy. Congrats, Rusky of Cabagan, Isabela. Shoutout naman Kuya Bono sa asawa ko, Daisy Peralta, at sa mga anak ko, Daniel, Daisel at Maxine, from Marcelo Peralta, Barangay Kulaylay, San Jose City, Nueva Ecija. Shoutout kay Leah Lin Pancho of Hong Kong, ganun din kay Luffy of San Mateo, Isabela, LC Sigmayan of Calibo City, Aklan. Salamat. Army Fernandez of Abulug, Cagayan, shout out to you. Ganun din, pa-shoutout naman papabono sa mga biyahero ng Mountain Province. Gusto ko sana isulat ang kwento ng buhay ko kaso hindi ko alam kung paano, from Rodelio Kujamat. Rodelio, kung nakikinig ka sa mga kwento, siguro napapansin mo yung kanilang mga diskarte. At kung yung proseso kung paano magsulat, sa cellphone pwede, mag-download ka lang ng Word app sa Play Store at doon ka magta-type. Meron akong video kung paano, hanapin nyo lang. Meron tayong video kung saan itinuro ko kung paano ang magsulat gamit ang Word app. Hanapin nyo na lamang. Tuloy tayo, pa-shoutout po sa asawa ko na si Janeline Acosta de la Cruz. Favorite ka po namin. Salamat. From J. de la Cruz of Gapan City, Nueva Ecija. Thank you so much. Grace Tagyam of Tugigaraw, shout out to you. Ganon din kay Jasmine Abayaw of Ifugao. Ganon din kay Paul Bakay of Taipei, Taiwan.
Okay? So, first 20 ang ating isa-shoutout, kaya kailangan mauna ka, kailangan pasok ka sa first 20 para mapasali ka sa susunod nating shoutout. So, antabayan na ng part 2, bukas din agad kahugot ng kwento ng buhay at pag-ibig ni Grace, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all. Kahugot, nais mo rin bang ibahagi ang iyong totoong kwento ng buhay at pag-ibig? Ngayon pa lang, thank you na sa'yo. Pero tandaan lamang ang mga sumusunod. Number 1, gamitin ang wikang Tagalog o Taglish at please lang, tama sana lahat ng spelling mo. Iwasan ang shortcut typing gaya ng style mo sa pagte-text gamit ang basic phone na di keypad noon. Number 2, huwag gumamit ng kahit anong uri ng emoji o emoticons. Hindi yun kailangan. Number 3, mag-type gamit ang Microsoft Word sa iyong computer or laptop o mag-download ng Word app at ito ang gamitin mo sa pagtatype ng kwento mo upang makita mo kung ilang words na ang natatype mo. Kasi mababasa lang ang iyong kwento sa DKB kung ito ay naglalaman ng 5,000 hanggang 6,000 words. Kung mas mababa sa 5,000 words, mababasa ito sa SIT or Somewhere in Time channel. Number 4, kung maaari, maglakip ng picture mo or maikling video. Totoong picture o video mo ha? Kung pwede lang naman, okay lang kung mas gusto mong maging pribado ang iyong itsura. Number 5, ipadala ang iyong kwento sa email address na dearkuyabono@gmail.com. Hintayin namin ang kwento mo, kahugot. Salamat!